wala pang gobyerno na sumusuporta sa Bangsamoro. Nahirapan talaga kami sa pamumuhay. Ang land complex, nag-umpisa doon ang paghihirap namin doon nagkaroon ng ilaga. Ang pamumuhay po namin dito, kahit isang tuka na mahirap kasi po isa kaming farmer, kulang po kami sa mga kagamitan. Pinag-usapan kung ano ba talaga ang kailangan ng Bangsamoro. The LIFE model, which stands for Livelihood Improvement through Facilitated Extension, its goal is to uplift farmers' livelihoods in conflict vulnerable communities. UP Mindanao is the lead implementer of the Life 2 project. And essentially, this can be considered as a component of the public service trust of the university, particularly those in the MILF communities. May programa po ang UP Mindanao. Mayroon po kaming FFS. Nag-aaral po kami sa pagpa-farming at saka mayroon po kaming cross-visit po sa mga ibang mga association po na malalaki na po siya. Tiningnan namin yung mga paano sila umasinso, gumanda yung mga pagtatanim nila, lumaki yung mga kita po nila. Activities po kami sa mga market exposure kung saan tiningnan namin yung mga about sa pagbibenta ng mga pananim namin para direct na po kami doon sa kanila. Nagkaroon po ako ng maraming kita. Nakapag-aral ang aming mga anak na ibibigay namin sa kanilang mga kailangan at saka pagkain sa araw-araw. Ang mga farmers po natin ay masisipag, nakikipag-cooperate naman sila sa amin. Maganda yung communication sa pagdating sa proyekto. So bilang isang site facilitator, nagkipag-ugnayan kami sa project team at sa aming mga institutional partners. Hindi sapat ang magdala ng solusyon. Kailangan manggaling sa community yung desisyon. Binigyan po kami ng mga tools. Tinuruan po kami about sa grafting. Nagiging libre po yung aming mga gulay. Kasi yung napag-aralan namin sa Demo Farm, in-implement po namin sa aming mga bahay. Natuto kami kung paano kami makipag-mingle sa mga kasamahan at natuto din po kami baguhin ang aming lifestyle. Kami po ay mga ordinaryong Bangsamoro women's lamang na ina sa bahay. Natuto po kami kung paano kumita ng pakonti-konti. Isa sa naging advantage namin is alam namin yung context ng Bangsamoro, kung saan nirerespeto namin yung culture at sa mga opinion nila, lalong-lalo na doon sa desisyon ng leadership nila. May technical kang kaalaman, dapat mo din malaman yung pakikipagkapwa-tao, pakikipagpakumbaba, tsaka dapat mong irespeto yung kultura ng community. Marami po kaming activities na nasalihan po yung FFS training namin. Paggawa po ng organic fertilizers, gumawa ng flat na pagtaniman po at kung paano din po siya lagyan ng plastic molds po para maganda din po yung tubo ng pananim namin. Sa una po, may anak po akong malnourished po. Sa ngayon po, maraming salamat po dahil sa life. Nabigyan po ng sustento yung mesa namin ng masustansyang pagkain po, lalong-lalo na sa mga gulay. Encourages farmers to develop their own backyard gardens and even farm sites for them to learn, to grow, and to earn from what they have done. Ang stakeholder engagement po is pagbibuild po ng relasyon sa ibang ahensya ng gobyerno. Maglilink po tayo sa kanila para po mapagbigyan po kung ano man pong kahilingan, kung ano po yung gusto nila para po sa ating asosasyon. Nakong yung impact ang LIFE project within the farming communities, particularly sa mga vegetable producers. In fact, sila, nakasupply na sila sa market, na-promote sa ilaha ang bayanihan. Ang kanilang family, nagiging conscious doon sa sustainable vegetable production as a source of income. Dahil nga, na-enlighten natin sila, naturuan natin sila ng ibang uri ng pamumuhay kung saan mas mapayapa, mas matiwasay, naging productive sila. Ang LIFE project ay magandang proyekto na may malaking contribution sa pagbabago sa buhay sa MILF communities. Nag-change yung outlook ng mga tao, na-develop ang individual through adapting new technologies. Sana po marami pa po silang matulungan na kagaya namin dahil kami nakikita na namin kung paano kami unti-unting umaangat dahil sa life.